Tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Welcome natin si Kuya Dan. Bagong member. Sige po, sa may mga Bible po, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat po ng Roma. Si Kuya Dan Sturs po, ayun po, sa likod. Kuya Dan. Hindi ka niya nakita ni Pastor. Sige po, sa Roma, chapter 15. Verses 5 and 6. Roma chapter 15, verses 5 to 6. Diyan na ho kayo. Kami dyan na po kayo, tayo po tayo. Exempted na lang po si Pastor. Mahirapan po siya. Tayo po tayo, tapos sabay-sabay natin basahin sa salita ng Panginoon. Kahit ano po yan. English, Tagalog, Bisaya, Ilocano, Koreano. Sige po, basahin po natin Roma chapter 15, verse 5 up to 6. Ipagkaloob nawa ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob, na kayo'y mamuhay na may pagkakaisa ayon kay Kristo Jesus, upang sa gayon nagkakaisa kayo magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagpala na po ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang salita. Panginoon, humingi kami ng patnubay sa pag-aaral namin ito, Lord God, na pangunahan kami ng banal na Espiritu, Diyos. Lord, we thank you for your word, Panginoon. Salamat sa iyong salita na nagtuturo sa amin paano mamuhay na ayon sa kalooban mo, paano sumunod sa kalooban mo, Panginoon, paano maging kawangis sa aming Panginoong Jesucristo. Dalangin po namin na sa pag-aaral ng inyong salita sa gabing ito, may tanim po ito sa aming mga puso at may apply namin ito dito sa Iglesia, Panginoon. Muli, Panginoon, ang salitang ito ay patungo lamang sa kapurihan mo. Hayaan mong mapapurihan ka sa pamamagitan ng mga salitang ito na mamutawi sa aming mga buhay. Ito po aming samatalan sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Makaupo na po tayo. So nakita niyo naman po yung title din po ng pag-aaralan natin ngayong gabi, ang kapangyarihan ng sama-samang pananalangin. Iisang puso para sa kaluwalhatian ng Diyos. So sa title pa lang po ng topic natin, familiar na tayo. Alam na natin kung saan tatakbo yung lesson natin. Maging dun sa binasa nating verse po kanina. At pagka ganyan po yung topic, naniniwala ako na alam natin na ang Diyos ay kumikilos ng may kapangyarihan kapag ang isang iglesia mayroong pagkakaisa at mayroong pag-ibig sa isa't isa. Maging po yung mga verse na gagamitin natin ngayong gabi ay puro sa acts o puro sa gawa. Sa aklat ng gawa. At makikita natin kung ano-ano yung mga example na pwede nating matutunan po at may apply dito sa ating pong church bilang pamilya. Sa pag-prepare po ng lesson na ito, naalala ko yung preaching ni Richard Owen, kung may nakakakilala po sa kanya. Richard Owen, matanda po siyang preacher, matanda siyang pastor. At sabi niya po, kapag tayo nagtuturo ng salita ng Panginoon, at kapag tayo ay nakikinig ng salita ng Panginoon, dapat hindi, ang aim natin hindi ang ulo, dapat ang puso. Halimbawa, kung ikaw ay nangangaral ng salita ng Panginoon, ang i-aim mo yung puso ng tao, hindi yung ulo. Ganon din po sa nakikinig. Pag nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, hindi lang sa ulo, dapat bumababa sa puso at lumalabas sa buhay. Diba? Kaya ito pong pag-aaralan natin, ibahin lang natin siya ng view. Although alam nyo na po yung mga verse na gagamitin natin. So bilang panimula, ang karaniwang focus sa pagkakaisa at pagmamahalan ay madalas paalala na maging mabait tayo sa isa't isa. Tama naman. Pagka ang topic natin ay ganyan, pagkakaisa, naisip agad natin yung application nito ay matuto tayong maging mabait sa isa't isa. Tama po? Pero sabi po dito, hindi paghaharian o hindi mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa isang iglesia kung hindi tayo nagmamahalan. Kung walang pag-ibig, walang pagkilos ang Panginoon. Alam ko pong hindi na bago sa atin itong ganitong topic, pero tingnan natin ito. Sabi po ng second slide natin, pagdating sa pagkakaisa at pagmamahalan sa isa't isa, tinitingnan ba natin ito
bilang banal na obligasyon o optional na pakikitungo. So, pagmuni-munihin natin yung salita na yan. So, ang pagmamahal ko pala sa kapwa ko ay banal na obligasyon. Obligasyon ko pala yon. Utos pala yan ng Panginoon. Hindi pala yan optional. Para pag hindi ka mahal-mahal yung tao? Para kung hindi ka ibig-ibig yung tao. Last week po, kung maalala nyo, natalakay po natin yung sa Pedro, yung sabi niya, ipaubaya nyo sa kanya o ipagkatiwala nyo sa kanya lahat ng inyong alalahanin sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Naalala niyo po yun? Na natandaan natin doon na yung word na ipagkatiwala, yun po ay utos. Hindi siya option, hindi siya panawagan, hindi siya mungkahi. Siya po ay utos. At kung alam niyo po yung ibig sabihin, yung definition ng kasalanan, ang kasalanan po ay hindi pagsunod sa utos. Kalimutan ko lang yung English term eh. Pero pag sinabing pag sinabing kasalanan, ang ibig sabihin po nun, hindi mo sinunod kung ano yung inutos. So pag tayo daw po ay hindi nagmamahalan, meaning to say, tayo daw po ay nagkakasala. Alam niyo po ba yun? Ngayon ko lang din po na totoo pala, na pag hindi natin minamahal ang kapwa natin mananampalataya, nagkakasala tayo sa Panginoon. Sabi po dito, may mga simbahan na kayang pekein yung pagkakaisa. Kaya ang mga panalangin po nila ay walang buhay, walang direksyon, at walang epekto. Nag-try po akong mag-reflect dito. Yung mga panalangin ba natin dito sa prayer meeting, may buhay, may direksyon, may epekto. No? Kasi kung wala po, maaaring wala dahil wala tayong pagkakaisa. Maaaring dahil pinipeke natin ang pagkakaisa. Now, purihin ang Panginoon kung meron. No? Purihin ang Panginoon ito. Sabi po ng next slide natin, unity in prayer is not just an ideal, it is a requirement for divine response. Requirement po ito for a divine response. Alam po natin na ang kasalanan ay hadlang sa panalangin. Amen? At yung hindi pagsunod o pagsuway, alam natin hadlang din yan sa ating panalangin. Pero ito, yung hindi natin pagkakaisa, yung hindi natin pagmamahal sa isa, hadlang din pala siya sa ating mga panalangin. We silence our prayers kapag pinipeke natin ang pagkakaisa. When we tolerate sin, when we neglect obedience, nagkakasala tayo, nahihinder nito yung ating prayer. Pero maging yung pagpipeke ng pagkakaisa can also cause na maghinder po yung ating mga panalangin. So punta tayo sa unang point po dito. Sabi po dito, God refuses to move where there is pretended unity. God refuses to move where there is pretended unity. Sa Tagalog po, hindi kumikilos ang Diyos kapag ang pagkakaisa ng isang iglesia ay peke. Hindi totoo. Buksan niyo po sa Gawa, chapter 1, verse 14. Acts chapter 1, verse 14. Meron tayo dyan sa PowerPoint para po sa para mabasa natin. No? Nasabi po diyan, kinat ko na lang, lagi silang nagsasama-sama upang manalangin. O silang lahat ay matatag na nagpapatuloy na nagkakaisa sa panalangin at paghiling. Iba yung translation niya dito. Yan. Silang lahat ay matatag na nagpapatuloy na nagkakaisa sa panalangin at paghiling. Sa tuwing nagtitipon po yung mga disipulo dito sa Acts, no? Hindi lang sila present physically, hindi lang sila present together. They were unified in heart. Marami pong churches ngayon, no? Maraming Christian ang confused sa pinagkaiba ng proximity and unity. Next slide po. Many churches are confused about proximity and unity. Ano pag sinabing proximity? Ito yung pagiging magkalapit. Halimbawa, ayan, magkatabi kayo. May proximity kayo. Yan, parang ganyan. Si nanay wala, laging malayo. Ang unity naman po is pagkakaisa. Proximity, pagiging malapit. Unity, pagkakaisa. Magkaiba yan ha. Sana naiintindihan niyo po. So, ang proximity po ay pagiging magkalapit, physically, emotionally, and relationally. Sa unity naman po,
Unity is shared purpose, harmony. So, ang tanong sa atin dito, are we physically together but spiritually divided? Next slide po. Ayan. Are we physically together but spiritually divided? Tayo ba, sinasabi nating united tayo, pero ang totoo, proximity lang pala, hindi unity. Marami po mga churches na iniisip na nagkakaisa sila dahil magkakalapit o magkakatawi sila. Pero ang totoo, hindi naman talaga. For example po, merong mga taong mag-asawa sila sa papel, no? Alam natin yung mga ganitong pangyayari. Mag-asawa sila sa papel, kinasal sila, di ba? Nakatira sila sa isang bubong, pero ang layo ng loob nila sa isa't isa. Masasabi po ba natin meron silang unity? Wala. Meron lang silang proximity, no? Sana naiintindihan nyo. Para po may apply natin yun sa atin, tingnan natin yung ganitong senaryo. Pag may gawain po tayo, mabait lang ba tayo sa isa't isa pag may gawain, pero pag wala na is pinag-uusapan na natin yung isa't isa. Kung ganun po yung kalagayan, that's proximity, hindi po unity yung meron tayo. We are physically together but spiritually divided. Kapag tayo po ay dumandalo dito sa prayer meeting, kasama ba natin yung ating mga puso? Kasama ba natin yung ating mga puso, pag-ibig o katawan lamang? Magkaroon po tayo ng reality check. Baka meron tayong sama ng loob sa ating kapatid sa church. Baka meron tayong inggit sa mga ginagamit sa ministeryo. Sabi po dito, tigilan natin yung pagiging, tigilan natin yung pagiging magaling sa labas, pero bulok sa loob. Pagiging magaling sa labas, pero bulok sa loob. Sabi po ng next slide natin, unity is not about smiling. It's about repenting. And God will not anoint a divided church pretending to be one. Hindi lang pala ngitian, no? Para masabi mong nagkakaisa kayo. Maaaring nagbabatian kayo, naging ngitian, pero ang totoo, magkakagalit pala, no? May mga hidden issue pala. Sabi ho dito, isa sa mga nakita kong example, nakakatuwa pong isipin na dito sa lugar natin, lalo na sa La Huerta, especially sa La Huerta, napakaraming churches, no? Napakaraming gawain. Pero nakakalungkot po dahil yung mga gawain yun is bunga ng division. Kino-cover up lang nila na satellite church, pero ang totoo, dahil sa conflict, dahil sa hindi pagkakasundo-sundo, dahil sa kakulangan sa pag-ibig sa isa't isa, nagkaroon sila ng division, nagkanya-kanya sila ng church. Well, hindi naman po lahat, pero usually yun po yung issue. Pag hindi po na-address yung ganong issue po, uulit at uulit lang yun. Kaya patuloy po nating ipanalangin dito sa iglesia natin na matutunan nating mahalin ang isa't isa. Na hindi tayo magkaroon ng division. Mamaya basahin natin yung sa awit 133, verse 1. God commands blessing where there is unity. God commands blessing where there is unity. Sabi po doon sa awit 133. May pagpapala ng Panginoon pag mayroong pagkakaisa. Sa pangalawang point po natin, so yung unang point natin, no? Ano yung unang point natin? God refuses to move where there is pretended unity. Hindi kikilos ang Diyos kapag kapeke yung ating pagkakaisa. Pangalawa po, our powerlessness in prayer is often rooted in self-centered religion. Sa Tagalog po, mahina ang panalangin dahil sarili ang sentro, hindi ang kaharian ng Diyos. Sabi ng Gawa, chapter 4, verse 24, meron po dyan sa slide. Gawa chapter 4, verse 24. Yan. Nang marinig ito ng mga mananampalataya, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Ito po yung nagsisimula na yung persecution sa early church. No? At sabi nila nung marinig nila yung mga balita na yon, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Ano yung pinagpipray nila dito? I-bless ba sila? Lumaki yung church? Hindi po. Hindi po mga material na bagay yung hinihingi nila dito. Ang hinihingi nila sa Panginoon is tapang, misyon, at katuparan
sa layunin ng Diyos. Bago bumaba ang Espiritu Santo sa Pentecost, nagkakaisa silang nananalangin. Naghihintay sila. Lagi silang nagtitipon, lagi silang may prayer meeting. At dun sa ginagawa nila na yun, pinapakita nila na handa silang tumanggap. No? Ready silang tumanggap ng pagkilos ng Panginoon. Meron silang iisang direksyon, naghihintay sila sa pagbaba ng Espiritu Santo na mag-empower sa kanila for witnessing. So, sa prayer meeting nila, hindi sila relax. Hindi sila relax. Yung prayer niya, yung pagiging prayer item sila, hindi for relaxing. Ngayon po, naghihintay tayo palagi ng blessing ng Panginoon, ng gagawin ng Panginoon. Pero ayaw natin pasanin yung krus na pinapapasan sa atin ng Panginoon. Hingi tayo ng hingi sa blessing sa Lord, pagpapala, mga prayer request sa Panginoon, pero hindi naman tayo willing pasanin yung ating mga krus. Araw-araw. Hindi ayaw nating sumunod sa Panginoon. Churches today, sabi ng slide natin, churches today pray more for relief than for a revival. Nakakalungkot po ng katotohanan. We ask for healing, provision, safety, but not repentance. Not for missions, not for transformation. Napakarami daw pong church ang inihingi, puro kagalingan, puro pagpapala, puro pag-iingat, pero hindi sila humingi na magkaroon sila ng pusong basag sa Panginoon para sa mission, sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon at sa pagbabago. Kaya po balik tayo dun sa Acts chapter 4, nang dumating po yung pag-uusig sa kanila, hindi sila nagtakbuhan, hindi sila nagkanya-kanya. Sila po ay nagkaisa sa pananalangin. Yung pag-ibig po nila sa isa't isa, hindi ito emotional. Hindi emotional na pag-ibig yung nagbuklod sa kanila, kundi yung sa Greek po, sa Griegong salita is yung koinonia. Ibig sabihin po ay malalim na pagkakabuklod sa Espiritu. Pakikisamang hindi panglabas at commitment sa isa't isa. Napababasa niyo sa baba, ito po ay ebidensya ng pagkilos ng Banal na Espiritu. Pag meron tayong malalim na pagkakabuklod-buklod sa Espiritu, pakikisamang hindi panlabas at commitment sa isa't isa, yun daw po ay ebidensya ng pagkilos ng Banal na Espiritu. Ang early church po, hindi sila nagkakaisa dahil magkaka-vibe sila. Pare-pare sila ng gusto. Hindi po. Sila po ay nagkaisa dahil iisang Diyos na kanilang tinatawag sa kanilang panalangin. Unity is not just spiritual, it's relational. Next po. Next slide po. Unity is not just spiritual, it's relational. Punta tayo sa pangatlong point natin. Third point po is unity in prayer requires death to self, not just kindness to others. Ibig sabihin, meron ng pagtatakwil sa sarili. Meron ng pagtatakwil sa sarili. Hindi na iniisip yung sarili, kundi iba na. Ang unity po ay hindi okay lang yan, o iwas na lang ako sa gulo, o kaya pag hindi ka nakasundo sa church, sasabihin mo, ipanalangin ko na lang yan. Ipapanalangin ko na lang siya. Wala kang kusa na ikaw yung makipag-reconcile. Hindi po pagkakaisa yun. Nag-aantayan lang kayo. No? Kung hindi natin inaayos yung hindi pagkakaintindihan, hindi tayo nagkakasundo sa katotohanan na siyang utos ng Diyos, minute to say, wala po tayong pagkakaisa. Nagkakasala tayo sa Panginoon. May pagsuko po ng kagustuhan, may pagsuko ng pride, may pagsuko ng agenda at sariling interes kung gusto natin ng pagkakaisa. Ang ganda ng sinasabi ni Pablo dito sa Pilipos chapter 2 verse 3 to 4. Yan. Sabi niya dyan, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Tignan mo yung katabi mo. Tulog na. Kaya ba natin siyang pagmalasakitan? Alang-alang sa Kanya. No? Alang-alang sa pagsunod sa ating Panginoon. Kaya ba natin siyang mahalin?
Yung unity po sa church, sabi, naisingit ko lang dito. No? Yung unity ng church, nailuhod na ba natin ito sa panalangin? Naiiyak na ba natin ito sa Panginoon? Ito ba yung klase ng prayer items na, yung prayer item na talagang pinipilit mo sa Panginoon? Yung unity? Maring hindi po, no? So, yung pagmamahal, yung sinasabi ni Pablo dyan, pagpapakumbaba, pagmamalasakit sa kapatid, hindi yan madali kasi papatayin yan yung pride mo. Papatayin yan yung sarili mo. Iintindihin mo na yung kapwa mo, hindi na yung sarili mo. Pero worth it po, yung ganun po. Worth it ang pagsunod sa Panginoon for the sake of unity. Muli po, ang hindi pagsunod sa sinasabi ng Panginoon ay kasalanan. Cowardness o pagiging duwag is also a kasalanan. Kasalanan din po yung hindi ka maglakas loob na makipag-reconcile sa iyong kapatid. Nabasa ko yan sa pahayag o sa Revelation na isa sa mga kasalanan maghahatid sa isang tao sa impyerno is yung pagiging duwag, cowardness. Kala nyo yung mga liars lang, no? Liars, mga immoral. Hindi po. Maging yung pagiging duwag. O bilang conclusion po, anong uri ng pagkakaisa ang pinagpapala ng Diyos? Anong uri ng pagkakaisa ang pinagpapala ng Diyos? Hindi po pagkakaisa sa schedule, kundi pagkakaisa sa Espiritu. Hindi pagkakasundo sa pansariling interes, kundi pagkakasundo sa kabanalan. Ayan po. So, yung sinasabi ko, basahin natin sa Awit 133, verse 3 pala. Sorry. 133, verse 3 ng Awit. po, verse 3. Verse 3. Sabi po dito, katulad din nito ay hamog sa umaga. Sa bundok ng Hermon, hamog na dumilig sa dakong mapuro na bundok ng Sayon. Verse 1 pala, sorry. Bakit verse 3 nakalagay? Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid ang nagkakaisa at lagi sama-sama na magkakapatid. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid ang nagkakaisa at lagi sama-sama magkakapatid. Pwede po tayo magtipon linggo-linggo. Pwede tayo makita every prayer meeting. Pwede tayong umiyak kapag nagpipray. Pero kung ang puso po natin ay puno ng pride, galit at kasinungalingan, ang panalangin po natin ay hindi inaalay sa Diyos. Ito'y pagtatanghal lang. At ang Diyos po ay hindi tumutugon based on performance. Tumutugon ang Diyos sa mga pusong basag, nagsisisi at nagkakaisa sa kanyang layunin. Nawa po sa gabing ito, meron po tayong natutunan. Bilang panghuli po, at discussion nilagay ko dyan. Pero kung gusto nyo lang naman pong isama sa groupings nyo, pwede naman po. So ito lang po yung mga tanong na pwede nating pagbulay-bulayan. Ikaw ba ang dahilan ng kahinaan ng panalangin ng church? Pangalawa, nananalangin ka ba para sa revival pero nabubuhay sa division? Mga tanong lang po yan to reflect. Pangatlo, ginagawa mo ba ang pagkakaisa bilang mandato ng Diyos o suggestion lang? Sabi po ng Efeso chapter 4 verse 3. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Panginoon, sa gabing ito, papasalamat kami, Lord God, sa pagtuturo niyo po sa amin. Salamat sa iyong salita. Lord, sa totoo lang, sa pagdating sa topic na ito, Panginoon, wala kaming maiharap sa iyo. Wala kaming masabi, Panginoon. We are all guilty, Panginoon, sa bagay na ito. Pero salamat po dahil
hindi nyo itinago sa amin ang katotohanan ito at pinapahayag sa amin ngayong gabi. Dalangin ko po na sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, Lord God, nagkaroon ng pagkakaisa sa bawat isa sa amin, O Diyos. Matuto kong mahalin, pagmalasakitan, paglingkuran ng aking kapatid sa kabila ng mga ayaw na nakikita namin. Matuto kami magmahal kagaya ng pagmamahal ninyo, Panginoon. Sino ba naman ang iyong lingkod, Lord God, para hindi sumunod sa iyo, Diyos? Kung ikaw nga, Panginoon, na aming Panginoon, ang aming Diyos, nagawa mo pang hugasan yung aming mga paa. Gagawa mo pa, Lord God, maghirap para sa amin. Sino kami, Panginoon, para hindihan ka, O Diyos, sa panawagan mo sa amin? Dalangin po namin na mag-alab ng pagkakaisa at pagmamahal namin sa isa't isa despite, Panginoon, ang aming edad. At nawa, Lord God, maranasan namin ang pagkilos niyo po sa iglesyang ito. Patunay nga, Panginoon, kung walang pagkakaisa, walang pagkilos, walang divine na pagkilos, pero pag-isayin niyo po kami sa aming puso, sa aming layunin, sa aming hangarin, mapaglingkuran. Muli, Panginoon, ikaw po ang maitaas. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pagsamba sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. So, punta po tayo sa mga groupings natin. Tapos, simula po ngayong gabi, magkaroon na tayo ng permanent groupings para hindi every week din na tayo magbibilang. No? So, sa group natin, meron lang naman po tayong 3 groups. 3 groups pala. Kay Pastor, si Mama Rina, at si Kuya Hina. Tapos bilang po tayong 1 to 3. 1, 2. Nanay Nori, 3. Tandaan niyo ba yung number niya? Wala man dadaya. 1, Nanay Vicky. 2, 3. 1, Ate Roslyn. 2, si Ate Minda. 3 pala si Ate May. Tama? 3. Tapos 1 si Nanay. 2, Salvation. 3, 1. Tapos 2, si Kuya Dan. Sige, Ate Arnie. Ano ka? 2, 3 ka. Number ba ako si Kuya Romel? Nalito ko. 1 ka. So, 2 si Kuya Dan. Sino ba? Si Kuya Dan, si Ate Arnie. Si Ate Arnie, number 2. Number 3 si Kuya Dan. Kasama-sama na lang po tayo. Sa group 1 po natin si Kuya Enar po. Tapos group 2 si Pastor. Group 3 na po natin si Mama Reyna. Sige po, punta po tayo. Group 1 kay Kuya Enar. Group 2 kay Pastor. Tapos group 3 kay Mama Rina. Permanent na po yan para hindi na kayo magbibilang. Ang number ka po? Kay kay Pastor. 2. Sean, paalala yung kay Pastor. Ito ka naman po mag-sakit. Tapos meron po ako dito ito yung prayer request natin. Pinrate ko na. Tapos per group po, si leader na po bahala kung kanino niya po gustong ibigay itong mga prayer items na to. Mahalin niyo yung grupo niyo. Mahalin niyo yung kagrupo niyo Accountable po. Unity. Nani, gas. Ako yan. Okay, ate. 1, 2, 3. Ba't ang dami group? Group 1 ako. Group 4 sa group 3. Ay, group 1 si... Group 1 ako. Group 2 ko. Awan kayo. Tapos, kayo ng bata. Group 1! Group 1! Nandito si Kuya. Group 1. May group ka na. Anong group? Nandito sa bag. Ano tayo? Wala. Sa gabi na dala. Naiwan ko dito sa labas sa dito. Number 1. May number 1 ba yan?
Group 2 ako. Kay Mama rin. Ako ba yan? Ikaw sa akin. Basa na. Ang isang nakasita, Lalo duling ako. Kasi yun lang yung gusto natin talaga na isipin natin yung reality. Ito na lang, hindi maraming sunod. Babakas ko lang. Hindi. Ang first natin. Okay. Okay. Pero tumato na mata. Kasi diba, sagutin ko yun. Malinaw. Ano to prayer item? Hindi natin yung ganda. Pag-add lang sa